Hindi ka ba nagtataka kung bakit yung may mga kakilala kang lalaki na sobrang mahal na mahal nila yung taong pinili nila, yung mga girlfriend nila, yung mga asawa nila, na kahit na hindi sila pinapayagan makipag-hangout sa mga tropa nila, pagkagaling sa trabaho, uwi ka agad sa bahay, kahit anong gawin nila, pipiliin at pipiliin nila yung taong yun. Gugustuhin at gugustuhin nila yung babaeng pinili nila. Hindi ka ba nagtataka kung bakit nangyari yun? Kung isa ka sa mga babaeng nagtatanong kung paano mo nga ba magagawa to sa partner mo, na maghabol siya sa'yo sa mahabang panahon. Palagi kanyang piliin, palagi kanyang sundin, palagi kanyang habul-habulin. Saktong-sakto tong video na to para sa iyo. Dahil dito, pag-uusapan natin yung tatlong paraan na kayang-kaya ng kahit na sinong kababaihan na gawin para habulin sila ng lalaking mahal nila kahit gaano pa yan katagal. Kung interesado kang malaman kung ano-ano tong mga tatlong bagay na to, tara kapatid, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Opimo at gumagawa ako ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at maibigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito. Nia-upload pa natin sa inaharap. At ang unang-unang bagay kapatid, actually tatlong bagay ito na nagsisimula sa letter P. Kapag in English mo ay magsisimula sa letter A. Pero since Pilipino naman tayo, Tagalogin na lang natin. So, etong tatlong bagay na nagsisimula sa letter P na to, kapag pinaramdam mo sa taong mahal mo, garantisado, sigurado, nahahabol-habulin ka niya dahil gugustuhin niya na paulit-ulit na maramdaman ang mga bagay na to na galing sa'yo. Ang unang-unang bagay dito kapatid is yung pagpapahalaga. O in English, appreciation. Halos lahat ng kalalakihan nowadays talaga namang ginagawa yung best nila para maibigay yung buhay na gusto nilang maiparamdam sa pamilya na binubuo nila. O kung mag-girlfriend pa lang kayo, ginagawa niya yung best niya para maiparamdam sa'yo yung pagmamahal na deserve mong maramdaman. At may mga kababaihan din kasi kapatid na despite makikita nila yung mga kalalakihan na ganito yung ginagawa, nagiging kampante sila at sinasawalang bahala na lang yung effort, pagod, sakripisyo na ginagawa ng lalaki para sa kanila. Doon nagkakaroon ng problema yung relasyon. At dito papasok yung kahalagahan, kapatid, ng appreciation o pagpapahalaga natin sa taong mahal natin. Once kasi na maramdaman ng lalaki na mahalaga siya sa iyo, sa pamamagitan ng mga bagay na sinasabi mo lang sa kanya, katulad ng pagpapasalamat, thank you, dahil palagi ka nandyan para sa akin. Thank you sa mga sakripisyong pinaparamdam mo at binibigay mo sa amin. Thank you sa palaging pakikinig sa akin. Thank you sa palaging pagsuporta sa kagustuhan ko. Yung mga simpleng salita na sisimulan mo sa pagpapasalamat kapatid ay mararamdaman ng lalaki na mahalaga siya sa buhay. Mararamdaman niya na worthy yung pagod, yung sakripisyo na ginagawa ko para sa babaeng to, sa pamilyang bubuhin namin. Diba? Napakasimple lang naman ng bagay na at kayang-kaya ngang gawin ng kahit na sino babae. Pero sometimes, sa pagiging kampante natin, hindi na natin nagagawa to knowing na hindi naman mawawala sa atin yung lalaking pinili natin, di ba? Kaya naman kapatid, kung magagawa mo to sa taong mahal mo, mapaparamdam mo sa kanya na mahalaga siya sa buhay mo, then kapatid, magagaranti mo na hahabul-habulin ka niya at palagi kanyang pipiliin sa mahabang panahon. Kahit pa umabot yan ng forever. Okay, proceed tayo sa ikalawa, which is paghanga kapatid o admiration in English. Iba talaga sa pakiramdam yung may mga tao na nakikita mo na may believe sa'yo, na rooting on you, na sinusuportahan ka dahil naniniwala sila sa kakayanan mo, sa bagay na kaya mong gawin, sa skills mo, sa knowledge mo. Once na merong ganito sa paligid nino man kapatid na sumusuporta, naniniwala, nagtitiwala sa taong mahal niya, kapatid, yung lalaki na yan o yung tao na yan garantisado na hindi bibitaw, hindi aalis, hindi lalayo sa mga tao na nakaka-appreciate sa kanya. Mga tao na umahanga sa kakayanan niya, bumibilib at naniniwala sa mga kaya niyang gawin. Diba? At once na may paramdam mo to sa lalaking pinili na ikaw mismo bilang partner niya, naniniwala ka sa kanya, nagtitiwala ka sa kanya,
at pinupush mo siya na maging boundless, limitless, o maging resilient na tao. Then kapatid, garantisado na hindi ka bibitawan yan, hindi ka iiwanan yan, palagi kang ipe-person yan, lagi kang hahanapin yan, lagi kang pipiliin yan. Kasi nowadays, hindi na to nararamdaman ng karamihan ng mga kalalakihan. At ang unang mararamdaman nila pagdating nila sa araw-araw, kapatid, ay yung pagod nila. Kaya naman, be exceptional, kapatid. Be the woman that admires her man. Ba? Be someone na susuporta sa partner mo, maniniwala sa partner mo, magtitiwala sa partner. At yung bagay na yun, kapatid, LDR man ang relasyon nyo o hindi, malaki ang impact niyan sa pagsasama nyo. Kaya naman kung gusto mong maghabol sa iyo yung lalaki sa mahabang panahon, gawin mo to, kapatid. Dahil sigurado ako na babaguhin ito yung route ng relasyon nyo. Na from short term, magiging long term ang relasyon na iningatan. Okay, proceed tayo sa ikatlo. Last but not least, kapatid, ikatlong bagay na kayang-kaya at pwedeng-pwede mong gawin para maramdaman ng lalaki na kailangan kanyang i-pursue, kailangan kanyang habulin, hindi kanya dapat bitawan, ay yung pagmamahal. Pagmamahal o affection, di ba? Affection na may paparamdam mo sa taong mahal. Madaling sabihin na mahal natin yung taong mahal natin, di ba? Pero mahirap yan ipatotoo sa kanya, iparamdam sa kanya na yun talaga yung gusto mong maramdaman niya na mahal mo siya, di ba? Dahil minsan, may mga bagay tayo na nagagawa ng hindi natin namamalayan, na nagpaparamdam sa partner natin na hindi sila mahal. Tulad ng, yes, nandyan tayo sa tabi nila, pero hindi tayo mentally there for them, di ba? You are physically there, but not mentally there, di ba? Masyadong nakapokus sa social media, masyadong nakapokus sa mga bagay na pinagkakaabalahan ng napakaraming tao. And in return, ganun din yung ipaparamdam sa atin ng taong mahal natin na kung ikaw kaya mo maging busy, kaya ko rin na maging busy, na hindi i-focus sa'yo yung atensyon ko. Hindi ibigay sa'yo yung pagmamahal na deserve mo matanggap. At doon magsisimula yung conflict sa pagsasama, yung misunderstanding. So what if gawin mo yung best mo para maiparamdam sa partner mo na mahalaga siya sa'yo, na hinahangaan mo siya at minamahal mo siya. Dahil yun naman talaga ang deserve ng bawat isa na maramdaman mula sa taong pinili mo. Hindi lang para sa mga kalalakihan, kundi syempre sa inyo ay mga kababaihan. Balik tayo sa golden rule, kapatid. Kung ano yung mga bagay na ayaw mong maramdaman sa sarili mo, wag na wag mo ipaparamdam sa iba. Now, kung iparamdam mo sa taong mahal mo yung pagpapahalaga, yung paghanga sa kanya, o pagtitiwala o paniniwala sa kanya, at yung pagmamahal na deserve niyang matanggap, ibabalik niya sa iyo yan ng mas maraming beses pa. Yan kasi yung magiging rason ng taong mahal mo para hindi ka bitawan, na hindi ka iwanan o never niyang maisip na layuan ka. Kasi, bihira ito nararamdaman ng mga kalalakihan. At once na magawa mo to, kapatid, itong tatlong bagay na to, sa taong pinili mo, sa taong mahal mo, garantisado na hahabulin ka niyan sa mahabang panahon. So, I hope may nakuha kayong idea sa video na ginawa natin ngayon. And if meron nga kayo nakuhang idea o tips o advice, please help me share this to your loved ones na posible nating matulungan din ng mga ideas na sinare ko dito. Para nakatulong na kayo sa kanila, nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat naman ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palagi nakatune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa palagyan niyo pag-nood at pag-support. Kung bago ka pa lang pala dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. So, ayun na nga mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. And I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi, kapatid. May God bless you. Peace. Whenever your heart is broken